Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kuwentong ibabahagi ko ngayon ay isang tunay at kagila-gilalas na pangyayari. Naganap ito sa isa sa mga pinakamagarbo at pribadong ospital sa Paris, France. Ito na nga ba ang tunay na kapangyarihan ng katutubong kaalaman ng Pilipinas? Ang anak na babae ng isang milyonaryo na sinukuan na ng mga pinakamahuhusay na doktor sa Pransiya ay nagmulat ng kanyang mga mata sa loob lamang ng 10 segundo matapos uminom ng isang tasang pinaghalong pulot-pukyutan, luya at bawang na inihanda ng isang dalagang Pilipina. Hindi makapaniwala ang lahat ng mga taong naroroon sa sandaling iyon. Ngunit, bago pa man mangyari ang himalang ito, kinailangan ng dalagang Pilipina na danasin ang hindi mailarawang pangmamaliit at diskriminasyon. Sino nga ba talaga ang tunay na pagkatao ng dalagang ito? At ano ang nangyari sa mga doktor na Pranses na minaliit at pinagtawanan ang tradisyonal na pamamaraang Pilipino? Kung interesado kayo sa kamangha-manghang kuwentong ito, mangyaring pindutin, simulan na natin. Ang Clinique du Parc na matatagpuan sa 8th Arrondissement ng Paris ay isa sa mga pinakamahal at kilalang pribadong ospital sa buong Pransiya. Ang mga VIP room dito ay lugar na hindi basta-basta mapapasok ng ordinaryong tao. Sa isang silid na ang bayad sa isang araw lamang ay higit sa 3 milyong won, humigit kumulang 150,000 piso, isang pamilya ang kasalukuyang nalulunod sa kawalan ng pag-asa. Doktor, wala na po ba talagang ibang paraan? Tanong ni Pierre Dubois, ang chairman ng pinakamalaking cosmetic group sa Pransiya, ang Le Votre Beauté, habang nanginginig ang boses sa gitna ng walang tigil na tunog ng mga monitor, kahit na siya ang chairman ng isang dambuhalang kumpanya na may taunang kita na higit 800 bilyong won, halos 40 bilyong piso, ang tanging maririnig sa kanyang boses ay ang puso ng isang amang labis na nangangamba, ang kanyang 77 taong gulang na anak na si Claire Dubois, na nakahiga sa kama, ay 3 buwan nang walang malay dahil sa isang pambihirang sakit na nagdulot ng matinding pamamaga sa buong katawan. Tuluyan nang bumagsak ang kanyang immune system, na sinabayan pa ng patuloy na lagnat. Ginamit na ng mga pinakamahuhusay na doktor sa Pransiya ang lahat ng makabagong teknolohiyang medikal, ngunit ni isa sa kanila ay hindi matukoy ang tiyak na sanhi ng kanyang karamdaman. Ginoong Dubois, pasensya na po talaga. Sinubukan na namin ang lahat ng posibleng gamutan, sabi ni Dr. Pierre Leclerc, ang punong manggagamot, habang nakayuko. Nagtapos siya sa Harvard Medical School at kinikilala bilang isang awtoridad sa larangan ng medisina sa Pransiya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang magawa mula sa steroids hanggang sa mga pinakabagong immunosuppressants na umabot sa mahigit 100 milyong won, 5 milyong piso ang gastos. Lalo lamang lumala ang kondisyon ni Claire. Hindi ito maaari. Ang ina ni Claire, si Isabelle Dubois, ay nakasuot ng Chanel suit, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagod at puyat ng ilang araw. Nagmula sa isang aristokratikong pamilya sa Pransiya, ngayon lamang siya nakaranas ng ganitong uri ng kawalan ng pag-asa sa buong buhay niya. At sa sandaling iyon, tok, 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 may kumatok sa pinto ng silid. Hindi pa oras ng pagdating ng caregiver, kaya nagtaka ang lahat kung sino ang kumakatok. Nagkatinginan sila habang nakatuon ang pansin sa pinto. "Excusez-moi," sabi ng isang boses. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng asyano na mukhang nasa 20 taong gulang. May taas na humigit kumulang 160 centimeters, katamtaman ng pangangatawan, at maayos na nakatali ang kanyang itim na buhok. Ang kanyang simpleng kasuotan ay malaking kaibahan sa mga mamahaling damit ng pamilya Dubois. May dala siyang isang maliit na bagay na nakabalot sa isang tela. "Sino ka?" "Hindi maaaring pumasok ang sinumang hindi awtorisado dito." Nagtatakang tanong ng nurse, ngunit mahinahong sumagot ang babae. "Magandang araw po. Ako po si Maria Santos mula sa Pilipinas.
Baka po sakaling makatulong ako sa pasyente. Bagamat hindi perpekto, matatas ang kanyang pagsasalita ng Pranses. Ngunit agad na nanlamig ang ekspresyon ng mag-asawang Dubois. Sa sitwasyong sinukuan na ng mga pinakamagagaling na doktor sa Pransiya, tila isang katatawanan na isang simpleng babaeng Asyano ang biglang darating at mag-aalok ng tulong. Hindi po ako doktor, pero baka po makatulong ako gamit ang tradisyonal na pamamaraan ng panggagamot sa Pilipinas. Maingat na sabi ni Maria. Biglang nanlamig ang kapaligiran sa silid. Tradisyonal na panggagamot? Nginisian siya ni Dr. Leclerc. Alam mo ba kung nasaan ka? Isang pasyenteng 3 buwan nang ginagamot ng mga pinakamahuhusay na doktor sa Europa, ang sasabihin mong kaya mong pagalingin sa pamamagitan ng kung anong halamang gamot? Talaga pong makakatulong ito sa Pilipinas sa mga ganitong sintomas. Ang pinakuluang tubig ng pulot-pukyutan, luya at bawang ay. Hindi pa natatapos ni Maria ang kanyang sasabihin nang biglang tumayo si Isabel. Nagbibiro ka ba? Nag-aagaw buhay ang anak ko? At iyan ang sasabihin mo sa akin tungkol sa pulot at bawang? Lumabas ka. Ngayon din. Tama ang asawa ko. Lumabas ka na. Nahihirapan na ang pamilya ng pasyente. Huwag mo na silang paasahin sa mga pamahiin na yan. Malamig ding sabi ni Dr. Leclerc. Ngunit hindi basta-basta sumuko si Maria. Pakiusap po. Bigyan niyo lang ako ng isang pagkakataon. Ito po ang itinuro sa akin ng lola ko sa Pilipinas. At marami na po talagang gumaling na may katulad na sintomas. Itinuro ng lola mo? Napatawa nang mapangutya si Pierre. Alam mo ba? Kung gaano kami kadesperado ngayon, hindi lang mga doktor sa Pransiya, kundi pati na rin sa Germany, UK at Amerika ay sumuko na. Tapos ikaw, sasabihin mong kaya mong pagalingin siya gamit ang itinuro ng lola mo? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Lalong nanlamig ang hangin sa silid. Ngunit sa mga mata ni Maria, nag-aalab ang determinasyong hindi sumuko. Nang tumingin siya kay Claire, bakas sa kanyang mga mata ang malalim na habag at isang pag-asang puno ng katiyakan. Magagawa kaya ng munting dalagang Pilipina na ito? Nailigtas ang isang pasyenteng sinukuan na ng mga pinakamahuhusay na doktor sa Pransiya? At ano nga ba ang kanyang tunay na pagkatao? Tatawag na ako ng security. Malamig na sabi ni Pierre habang iniaabot ang kamay sa intercom. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nanginig ang katawan ni Claire na nakahiga sa kama. Si Claire! Sigaw ni Isabel at dali-daling lumapit sa anak. Ipinapakita sa monitor na biglang naging hindi stable ang kanyang tibok ng puso. Lalong namutla ang mukha ni Claire at pinagpapawisan ng malamig ang kanyang noo. Doktor! Bilis! Nurse! Ihanda ang emergency kit! Nagmamadaling sumigaw si Dr. Leclerc. Sa isang iglap, naging emergency situation ang silid. Maraming doktor at nurse ang pumasok at nagsimulang kumilos sa paligid ni Claire. Bumababa ang presyon ng dugo. Delikado na rin ang oxygen saturation. Puno ng tensyon ang boses ng mga nurse sa buong silid. Si Pierre at Isabel ay takot na nakatingin lamang sa kanilang anak. Sa sandaling iyon, humakbang si Maria. Kahit ngayon po, kaya ko pa siyang tulungan. Mukhang wala na po talagang oras. Anong sinasabi mo? Histerikal na sigaw ni Isabel. Nag-aagaw buhay na ang anak ko at pinagsasabi mo pa rin yang mga walang kuwentang bagay na yan? Alam mo ba kung gaano mo kami in-stress? Tama po ang ginang. Kung hindi ka aalis ngayon, tatawag na talaga ako ng security, galit na sabi ni Pierre. Ngunit nanatiling kalmado si Maria. Ginoo. Kung iisipin po ninyo, wala naman po kayong mawawala, hindi po ba? Mismong mga doktor na po ang nagsabing wala na silang magagawa. Ano? Napalingon si Dr. Leclerc. Na parabang na insulto. Minamaliit mo ba ang aming medical team? 3 buwan namin siyang ginamot ng buong husay. Anong karapatan mong sabihin yan? Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Ang akin lang. Ano?
Sumingit ang isa pang doktor. Nag-aral kami sa Harvard, Sorbonne, at Oxford, at ilang dekada nang nanggagamot. Tapos sasabihin mong mas magaling ang halamang gamot na natutunan mo lang sa lola mo. Lahat ng mga doktor sa silid ay napatingin kay Maria. Malinaw ang pangmamaliit at galit sa kanilang mga mata. Hindi ko talaga maintindihan ang mga Asyano. Bumuntong hininga si Isabel. Iniisip nilang medisina ang mga pamahiin na walang siyentipikong basehan. Dahil sa mga ganitong makalumang pag-iisip, hindi umuunlad ang mundo. Sang-ayon ako, sabi ni Pierre. Gumastos na kami ng mahigit 5 milyong piso at nagpupuyat ang mga pinakamahuhusay na doktor dito. Tapos ikaw, anong gagawin mo gamit lang ang pulot at bawang? Nakakainsulto. May bahid ng sakit na dumaan sa mukha ni Maria, ngunit agad niyang ibinalik ang kanyang kahinahunan. Gusto ko lang po talagang tulungan ang pasyente. Sa Pilipinas po, maraming. Sa Pilipinas? Ngini siyan ni Dr. Leclerc. Gaano ba kaunlad ang medisina sa Pilipinas? Maihahambing mo ba ito sa Pransiya? Kami ang bansa ni Louis Pasteur, ang lugar kung saan nagtrabaho si Marie Curie. Tapos ikaw, tuturuan mo kami tungkol sa katutubong gamot ng Pilipinas? Nagtawanan ang ibang mga doktor. Nakakatawa talaga. Ang Oriental Medicine ay isa lang namang pamahiin na hindi pa napapatunayan ng siyensya, hindi ba? Tama. Ang acupuncture at herbal medicine ay placebo effect lang naman. Lalo na sa ganitong emergency situation, ang mag-alok ng halamang gamot ay isang napaka-responsableng gawain. Habang patuloy ang pangungutya ng mga doktor, lalong nagalit si Isabel. Alam mo ba kung gaano kami nahihirapan dahil sa mga taong tulad mo? Nag-aagaw buhay ang anak ko, tapos sasayangin mo lang ang oras namin sa pag-aalok ng pekeng gamot at pagbibigay ng maling pag-asa? Umalis ka na! Alam mo ba kung gaano kadesperado ang sitwasyon namin? Sigaw ni Pierre. Handa kaming gawin ang lahat para kay Claire. Kinuha na namin ang mga pinakamahuhusay na doktor sa buong mundo at dinala na namin ang mga pinakabagong kagamitan. Tapos ikaw? Iniinsulto mo kami gamit ang iyong parang larong halamang gamot? Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang nurse. Doktor! Lalong lumalala ang kondisyon ng pasyente. Lalong umingay ang alarma mula sa monitor. Hirap na sa paghinga si Claire at lalong kumakalat ang pamamaga sa kanyang katawan. Taasan ang dosage ng anti-inflammatory drugs. Magdagdag din ng steroids. Nagmamadaling kumilos ang mga doktor, ngunit hindi bumubuti ang kalagayan ni Claire. Lalo pa itong nagiging delikado. Hindi. Humagulgol si Isabel habang hawak ang kamay ng anak. Maging si Pierre na namumuno sa isang dambuhalang kumpanya ay wala ring magawa. Tinitingnan lang ni Maria ang pamilya nang may awa habang mahigpit na hawak ang telang nakabalot sa kanyang mga dala. Nasa loob nito ang mga mahahalagang sangkap na itinuro ng kanyang lola, pulot-pukyutan, luya, at bawang. Sa unang tingin, mukha silang ordinaryo, ngunit ito ang mga likas na gamot na pinagkakatiwalaan at ginagamit ng mga Pilipino sa loob ng libu-libong taon. Ngunit sa silid na ito, walang sinuman ang handang makinig kay Maria. Masyadong mataas ang pader na nilikha ng cultural prejudice at medical arrogance. Isang pagkakataon lang po, huling pakiusap ni Maria, ngunit malamig na tingin lamang ang isinukli sa kanya. Sa gitna ng ganitong kawalan ng pag-asa, may paraan pa kaya si Maria para iligtas si Claire? At ano ang magiging resulta ng kayabangan ng mga doktor na Pranses? Tatawagan ko na ang security, sabi ni Pierre, at inabot na ang telepono sa silid. Ngunit sa sandaling iyon, sinimulang buksan ni Maria ang telang balutan. Sandali lang po! Pakiusap, tingnan niyo lang po ito! Desperadong sigaw ni Maria habang inilalabas ang mga sangkap sa loob. Isang maliit na garapon ng ginintuang pulot-pukyutan, sariwang luya, at ilang butil ng puting bawang. Ano yan? Nandidiring sabi ni Dr. Leclerc. Nagkatinginan at nagtawanan ang ibang mga doktor. Hindi naman tayo nasa sinaunang panahon. Sa ika-21 siglo.
Pagagalingin niya ang sakit gamit ang mga yan? Malakas na sabi ng isang batang doktor. Nakakatawa. Gumamit na tayo ng MRI, CT scan, at lahat ng klase ng blood test. Pero hindi pa rin natin mahanap ang sanhi ng pambihirang sakit na ito. Tapos, siya, pagagalingin niya gamit ang pulot at bawang? Hindi ko talaga maintindihan ang pag-iisip ng mga taga-silangan. Bumuntong hininga ang head nurse. Hindi yata nila alam ang pagkakaiba ng siyensya at pamahiin. Ang daming pasyenteng namamatay dahil sa ganitong klase ng panggagamot. Sinimulang gadgarin ni Maria ang luya sa isang maliit na kudkuran at kumalat sa buong silid ang matapang na amoy nito. Yak! Ang baho! Sabi ni Isabel habang tinatakpan ng ilong at nakakunot ang noo. Ipapainom mo yan sa anak ko? Yang mabahong bagay na yan? Wala ka ba sa sarili mo? Tama ang asawa ko. Galit na sabi ni Pierre. Ang anak ko ay may sira ng immune system. Lahat ng pagkain niya ay kailangang dumaan sa sterilization para maiwasan ang impeksyon. Tapos ikaw, ipapakain mo ang mga bagay na dinala mo lang mula sa bahay ninyo? Sumalungat din si Doktor. Leclerc gamit ang medikal na basehan. Nasa kritikal na kondisyon ang pasyente. Isang maling bagay lang na mainom niya ay maaaring magdulot ng sepsis o secondary infection na ikamamatay niya agad. Tapos ipapainom mo ang mga sangkap na hindi man lang dumaan sa sterilization? Napaka-irresponsable mo. Mukhang hindi mo alam ang konsepto ng medical malpractice. Iling ng isa pang doktor. Kung may mangyari sa pasyente dahil sa pamamaraan mo, sino ang mananagot? Nang simulan ni Maria na ihalo ang pulot sa katas ng luya, lalo pang lumakas ang tawanan. Napakaluma. Anong ginagawa niya sa harap ng makabagong medisina ng ika-21 siglo? Albularyo ka ba? Maging ang mga nurse ay nagpipigil ng tawa. Namula ang mukha ni Maria, ngunit patuloy niyang inihanda ang mga sangkap ng may buong pag-iingat. Sa Pilipinas, ang paraang ito ay talagang epektibo. Sa Pilipinas? Nginisian ni Isabel. Ang Pilipinas ba ay isang bansang nangunguna sa medisina? Hindi mo ba alam na ang Pransiya ang namumuno sa medisina sa buong mundo? Alam mo ba kung gaano kagagaling ang mga doktor namin? Tama, nasa Améong Pasteur Institute, dagdag ni Pierre. Ilan na ang Nobel Prize winners natin sa medisina? Tapos ikaw, anong ituturo mo sa amin? Lalong naging matalas ang pananalita ni Dr. Leclerc. Ang Oriental Medicine ay isang pseudoscience. Ang mga konsepto tulad ng meridians o key circulation ay hindi kailanman napatunayan ng siyensya. Huwag mong insultuhin ang modernong medisina gamit ang iyong mga pamahiin, lalo na't ang subukan ang halamang gamot sa isang pasyenteng kritikal, ang kalagayan ay labag sa medical ethics. May lisensya ka ba para manggamot? Dagdag ng isa pang doktor. Alam mo bang krimen ang mag-practice ng medisina nang walang lisensya? Nang simulan ni Maria na durugin ang bawang, lalong napuno ng matapang na amoy ang silid. Naku, hindi ko na matiis, sabi ng mga nurse habang tinatakpan ang kanilang mga ilong. Ang pasyente pa ang pinapaamoy ng ganyang bagay. Napakawalang konsiderasyon. Bakit ba ang hilig ng mga Asyano sa mga mababahong pagkain? Nandidiring sabi ni Isabel. Kimchi, bawang, hindi ko maintindihan. Ang mga sibilisadong tao ay hindi kumakain ng mga barbarong pagkain na yan. Malayong malayo sa sopistikadong kultura ng pagkain ng kanluran ang gamutin ng isang tao gamit ang mga ganyang sangkap. Parang bumalik tayo sa Middle Ages. Saglit na natigilan ang kamay ni Maria. Kahit anong pigil niya, sumusobra na ang diskriminasyon at pang-iinsulto sa kanyang kultura. Pasensya na po, mahinang sabi ni Maria. Ang tradisyonal na medisina ng Pilipinas ay may libu-libong taon ng kasaysayan. At ang mga sangkap na ito ay hindi lamang pagkain, kundi mga halamang gamot na napatunayan na sa mahabang panahon ng karanasan. Halamang gamot? Humagalpak ng tawa si Dr. Leclerc. Ang pulot, halamang gamot?
Ang bawang? Halamang gamot? Kung ganoon, lahat pala ng sangkap sa kusina namin ay gamot na rin. Nagtawanan ang lahat sa silid. Nakaramdam ng matinding kahihiyan si Maria, ngunit tumingin siya kay Claire at muling pinatatag ang kanyang loob. Sige po, tumawa lang kayo. Ngunit ang buhay ng batang ito ay nasa panganib kung susubukan lang po ninyo ngayon. Batang ito? Galit na sigaw ni Isabel. Sino ka para tawagin ang anak ko ng ganyan? Anong karapatan mong tawagin si Claire ng ganoon? Bastos! Nagalit din si Pierre. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Alam mo ba kung gaano kadakila ang aming pamilya? Sa tingin mo ba, ang isang tulad mo ay basta-basta na lang makakahawak sa anak ko? Sa sandaling iyon, biglang nagbago muli ang kondisyon ni Claire. Nag-ingay ang mga warning alarm sa monitor at lalong bumilis ang kanyang paghinga. Doktor, emergency! Sigaw ng nurse, ngunit nagawa na ng medical team ang lahat ng kanilang magagawa. Hawak ang natapos na pinaghalong pulot, luya, at bawang, huling nakiusap si Maria. Ito na po ang huling pagkakataon. Pakiusap, isa lang. Ngunit ang tanging isinukli sa kanya ay malamig na pagtanggi at pangungutya. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, posible pa kayang magkaroon ng himala? Patuloy na bumababa ang presyon ng dugo. Hindi stable ang tibok ng puso. Delikado na ang oxygen saturation. Puno ng pag-aalala. Ang boses ng mga nurse. Ang mukha ni Claire ay halos puting-puti na at ang kanyang paghinga ay lalong humihina. Taasan ang dosage ng dopamine, sigaw ni Dr. Leclerc, ngunit bakas na rin sa kanyang boses ang kawalan ng pag-asa. Ginamit na nila ang lahat ng medikal na paraan, ngunit patuloy na lumalala ang kondisyon ni Claire. Hindi! Claire, anak, hindi! Humagulgol si Isabel habang hawak ang nanlalamig na kamay ng kanyang anak. Maging si Pierre, na sanay na lutasin ang lahat sa pamamagitan ng pera, ay wala nang magawa. Doktor, wala na po ba? Talagang ibang paraan? Nanginginig na tanong ni Pierre. Siya man ang pinuno ng isang dambuhalang korporasyon, ngayon, isa lamang siyang amang natatakot na mawalan ng anak. Ginoo, pasensya na po talaga. Yumuko si Dr. Leclerc. Sinubukan na namin ang lahat ng aming magagawa. Ang tanging magagawa na lang natin ay umasa sa isang himala. Himala? Sumigaw si Isabel. Kinuha namin ang mga pinakamahuhusay na doktor sa mundo. Tapos sasabihin niyo sa amin na umasa na lang sa himala? Gumastos na kami ng mahigit 7.5 milyong piso. Sa sandaling iyon, mula sa isang sulok ng silid, mahinang nagsalita si Maria. Baka po ako ang makagawa ng himalang iyon. Biglang tumahimik ang silid. Lahat ng mata ay napunta kay Maria. Iyan na naman ba? Pagod na sabi ni Dr. Leclerc. Nasa bingit na ng kamatayan ang pasyente. Maari siyang mawalan ng malay anumang oras. Kaya nga po lalong kailangan nating magmadali, sabi ni Maria habang itinaas ang pinaghalong pulot, luya at bawang, ang ginintuang likido na may halong katas ng luya at dinurog na bawang ay tila may kakaibang mahiwagang kislap. Ipainom niyo lang po ito at makikita ninyo ang pagbabago sa loob ng 10 segundo. 10 segundo? Hindi makapaniwalang sabi ni Pierre. Nagbibiro ka ba? Nag-aagaw buhay ang anak ko. Ngunit ang mga mata ni Maria ay puno ng katiyakan. Ginoo, may dahilan po ba ako para magsinungaling? Wala po akong anumang kaugnayan sa batang ito. Bakit po ako pupunta rito para sabihin ito? Hindi kaya pera ang habol mo? Nagdududang tanong ni Isabel. Baka mamaya, maniningil ka ng bayad sa paggamot? Tama? Wala po akong tatanggaping kahit isang kusing. Matatag na sabi ni Maria. Ang tanging gusto ko lang po ay ang mabuhay ang batang ito. Sa sandaling iyon, lalong nanginig ang katawan ni Claire. Doktor, nagsimula na po ang kumbulsyon. Wala na po talagang oras. Sigaw ng mga nurse. Mabilis na lumalala ang kondisyon ni Claire. Ihanda ang anticonvulsants. Utos ni Dr. Leclerc. Ngunit baka sa kanyang mukha ang halos pagsuko na. Sa pagkakataong iyon,
Biglang humakbang si Maria. Kung palalampasin natin ang sandaling ito, huli na po ang lahat. Pakiusap po. Isang beses lang. Isang pagkakataon lang po. Anong gagawin mo? Sigaw ni Isabel, ngunit si Maria ay papalapit na kay Claire. Huwag! Huwag mong hahawakan ang anak ko! Sinubukan siyang pigilan ni Pierre, ngunit biglang nagsalita si Dr. Leclerc. Ginoo, sa totoo lang, wala na rin po kaming magagawa. Lahat ay napatingin kay Dr. Leclerc. Ang kinikilalang awtoridad sa medisina sa Pransiya ay sa wakas inamin na ang kanyang limitasyon. Sa medikal na pananaw, tapos na po. Ang mga organ ni Claire ay unti-unti nang tumitigil sa paggana. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Kung ganoon, nanginginig ang boses ni Pierre. Ibig sabihin, wala na talagang pag-asa? Patawad po. Yumuko si Dr. Leclerc. Sa sandaling iyon, napaluhod si Isabel. Hindi, ang anak ko. At doon, lumuhod din si Maria sa harap ni Pierre. Ginoo, pakiusap po. Bigyan niyo ako ng huling pagkakataon. Pakiusap, hayaan ninyong subukan ko ito. Ikaw. Nakikiusap po ako ng nakaluhod, sabi ni Maria habang idinidikit ang kanyang noo sa sahig. Kung nagsisinungaling po ako, handa po akong tumanggap ng anumang parusa. Ngunit totoo po, kaya kong iligtas ang batang ito. Nagulat ang lahat ng tao sa silid. Walang sino man ang nag-akalang gagawin ito ni Maria. Bakit mo ginagawa ito? Naguguluhang tanong ni Pierre. Wala kang kinalaman sa amin. Bakit ka nagkakaganyan? Itinaas ni Maria ang kanyang ulo. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit naroon pa rin ang hindi natitinag na katiyakan. Dahil noong bata po ako, nagkaroon din ako ng ganitong sakit. Lahat ay napatingin sa kanya. Ang lola ko po ang nagligtas sa akin, gamit ang paraang ito. Isang batang sinukuan na ng Western medicine, iniligtas ng katutubong lunas ng aking lola. Ang pagtatapat ni Maria ay unti-unting nagpabago sa kapaligiran bago po mamatay ang lola ko. Sinabi niya sa akin na tandaan ko raw ang paraang ito at kung makakita ako ng batang may katulad na karamdaman, tulungan ko raw. Sa sandaling iyon, mas malakas na warning alarm ang tumunog mula sa monitor ni Claire. Doktor, delikado na po talaga. Ngayon na? O huli na ang lahat? Dahil sa desperadong sigaw ng nurse, sa wakas ay nagdesisyon si Pierre. Mahal ko! Gulat na sabi ni Isabel, ngunit buo na ang desisyon ni Pierre. Wala na rin namang pag-asa sa medikal na paraan, hindi ba? Tumingin siya kay Maria. Pero may kondisyon. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, hinding-hindi kita mapapatawad. Malalim na yumuko si Maria. Salamat po. Hinding-hindi po kayo magsisisi. Sa wakas, nabigyan ng pagkakataon si Maria. Maililigtas kaya ng tradisyonal na pamamaraang Pilipino na itinuro ng kanyang lola ang isang buhay na sinukuan na ng mga pinakamahuhusay na doktor sa Pransiya. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang inilalapit ang kutsara ng pinaghalong pulot, luya at bawang sa bibig ni Claire. Ang lahat sa silid ay pigil ang hininga habang nanonood. Sigurado ka ba rito? Nag-aalalang tanong ni Isabel. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Ang buhay ni Claire ay maaaring magwakas anumang minuto. Lola, tulungan niyo po ako. Bulong ni Maria sa kanyang isip habang maingat na inilalagay ang isang kutsara ng likido sa bibig ni Claire. Ang pinaghalong tamis ng pulot, anghang ng luya, at tapang ng bawang ay dumaan sa lalamunan ni Claire. Isang segundo. Nagsimulang magbilang si Maria sa kanyang isip. 3 segundo. Wala pa ring pagbabago. Si Dr. Leclerc at ang iba pang mga doktor ay mayroon pa ring pagdududa sa kanilang mga mukha. 4 na segundo. 5 segundo. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Isabel. Naghahalo ang takot at ang munting pag-asa. 6 na segundo. 7 segundo. Tinitigan ni Pierre ang kanyang anak
nang may matinding kaba. 8 segundo, 9 segundo, walang sabu, at sa sandaling iyon, 10 segundo. Biglang kumurap-kurap ang mga talukap ng mata ni Claire. Ha? May! Gulat na sabi ng isang nurse. At sa sumunod na iglap, nasaksihan ng lahat ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Dahan-dahang iminulat ni Claire ang kanyang mga mata. Claire! Sigaw ni Isabel. Ngunit mas marami pang kamangha-manghang bagay ang sumunod. Ang mga warning alarm sa monitor ay unti-unting nawala. Ang kanyang presyo ng dugo ay bumalik sa normal at naging stable ang kanyang tibok ng puso. Ang kanyang oxygen saturation ay biglang tumaas. Paanong nangyari ito? Hindi makapaniwalang tinitingnan ni Dr. Leclerc ang monitor. Bumabalik na rin sa normal ang temperatura niya. Bumababa ng malaki ang kanyang inflammation levels. Tuwang-tuwang sigaw ng mga nurse. Mahinang tawag ni Claire sa kanyang mga magulang. Ito ang unang pagkakataon na nagkamalay siya sa loob ng 3 buwan. Anak ko! Umiiyak, naniyakap ni Isabel ang kanyang anak. Maging si Pierre ay hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Isang himala! Gulat na gulat ang lahat ng tao sa silid. Si Claire, na kanina lang ay nasa bingit ng kamatayan, ay puno na muli ng buhay. Doktor, paano po nangyari ito? Tanong ni Pierre kay Dr. Leclerc. Ngunit hindi makasagot ang doktor. Hindi ko ito maipaliwanag sa medikal na paraan. Sabi ni Dr. Leclerc na litong-lito. Isang pasyenteng hindi tumutugon sa anumang gamutan sa loob ng 3 buwan. Wala ito sa mga medical textbook. Nagkatinginan ang ibang mga doktor. Hindi makapaniwala. Talaga bang gumana ang halamang gamot na iyon? Imposible. Hindi ito kapani-paniwala sa siyensya. Pero sakto ang tiempo. Pagkatapos niyang inumin iyon, agad siyang gumaling. Habang nagbubulungan ang mga doktor, tahimik na pinagmamasdan ni Maria si Claire. May ngiti ng ginhawa sa kanyang mga labi. Salamat. Maraming salamat. Lumapit si Pierre kay Maria at malalim na yumuko. Ako, minaliit kita ng husto. Patawarin mo ako. Umiiyak ding hinawakan ni Isabel ang kamay ni Maria. Iniligtas mo ang anak namin. Paano kami makakabawi sa iyo? Ngunit hindi inaasahan ang naging tugon ni Maria. Wala po iyon. Hindi po kailangang magpasalamat. Mahinahong sabi ni Maria, ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Sa sandaling iyon, lumapit si Dr. Leclerc kay Maria. Mawalang galang na po. Ano po ba talaga ang propesyon ninyo? Sabi ninyo, natutunan ninyo ito sa Pilipinas. Isa po ba kayong albularyo o manggagamot? Nag-atubili saglit si Maria bago sumagot. Hindi po. Ako po ay... Tumingin si Claire kay Maria at nagsalita. Ate, maraming salamat po. Ang boses ni Claire ay malusog na. Nagbalik na rin ang kulay sa kanyang muka. Para pong gumawa kayo ng mahika. Biglang gumaan ang pakiramdam ko at parang lahat ay umayos. Hindi iyan mahika. Ngumiti si Maria kay Claire. Ito ang karunungan ng aming mga ninuno. Sa loob ng libu-libong taon, ito ang kapangyarihan ng kalikasan na magpagaling. Sa sandaling iyon, isang nurse ang nagmamadaling pumasok. Doktor, lumabas na po ang resulta ng blood test at hindi po kayo maniniwala. Anong resulta? Tanong ni Dr. Leclerc. Ang kanyang inflammation markers ay bumaba ng mahigit 90% at ang kanyang immune cell counts ay bumalik na sa normal. Imposible. Ganyang pagbabago sa loob lang ng isang araw? Kinuha ng doktor ang resulta at nanlaki ang mga mata. Totoo nga, imposible ito sa medikal na pananaw. Naglapitan ng ibang mga doktor para tingnan ang resulta. Kahanga-hanga, paano nangyari ito? Baka may espesyal na sangkap sa katutubong lunas na iyon mula sa Pilipinas? Pulot? Luya? Bawang? Kilala namang lahat ang mga sangkap na iyon.
Habang nag-uusap ang mga doktor, lumapit si Pierre kay Maria. Talaga, hindi ko alam kung paano magpasalamat kung mayroon kang hihilingin. Kahit ano, wala po talaga akong kailangan, sabi ni Maria. Sapat na po sa akin na malusog na si Claire. Ngunit, lalong lumaki ang kuryosidad ni Pierre. Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ang ganitong kagilagilalas na paraan ng panggagamot? Nag-atubili muli si Maria at pagkatapos ay ngumiti. Isa lang po akong ordinaryong estudyante sa kolehiyo. Estudyante? Gulat na tanong ni Isabel. Saan ka nag-aaral? Sa Sorbonne University po. Third year, College of Medicine. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Third year, sa medisina? Hindi makapaniwalang tanong ni Dr. Leclerc. Ibig sabihin, isa kang medical student? Dahan-dahang tumango si Maria. At sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng lahat. Sino nga ba talaga si Maria na nagsabing isa lamang siyang ordinaryong medical student? At ano ang katotohanan sa likod ng kanyang kamangha-manghang lunas? Third year sa Sorbonne University? College of Medicine? Muling tanong ni Dr. Leclerc na tila hindi makapaniwala. Nang tumango si Maria, biglang nagbago ang ekspresyon ng doktor. Teka, ikaw ba? Tila may naalala ang doktor. Ikaw ba si Maria Santos? Ang top student ng buong Sorbonne Medical School noong nakaraang taon? Muling tumango si Maria. 9. Nagbulungan ang lahat ng mga doktor at nurse sa silid. Diyos ko! Siya nga si Maria Santos! Ang henyo at maalamat na medical student. Di ba't noong nakaraang taon, kahit third year pa lang siya, nakapag-publish na siya ng isang doctoral level na thesis. Ngunit mas nakakagulat ang sumunod na sinabi ni Dr. Leclerc. Sandali, ang thesis mo ba ay tungkol sa A Study on the Treatment of Inflammatory Diseases through the Integration of Eastern and Western Medicine? Muling tumango si Maria at lalong nagulat ang doktor. Nabasa ko ang thesis na iyon. Napakamakabago. Ngunit inakala kong masyadong theoretical pa ito noon. Muling tiningnan ng doktor si Maria. Huwag mong sabihing, ang nasaksihan namin ngayon ay ang praktikal na aplikasyon ng thesis na iyon. Tama po, mahinang sagot ni Maria. Ang sentro ng aking thesis ay ang pagsasama-sama ng natural anti-inflammatory effects ng tradisyonal na medisina at ang diagnostic methods ng Western medicine. Partikular na pinag-aralan ko ang synergistic effect na lumalabas kapag pinagsama sa tamang ratio ang antibacterial properties ng pulot, ang anti-inflammatory effects ng luya at ang immune-boosting properties ng bawang. Napaisip si Dr. Leclerc. Kung ganoon, alam mo na pala mula pa sa simula ang eksaktong diagnosis ni Claire? Pagpasok ko pa lang po sa silid na ito, nakita ko agad ang mga sintomas ni Claire at nalaman ko na po, paliwanag ni Maria. Systemic inflammatory response na dulot ng isang pambihirang autoimmune disease. Isang kaso na mahirap gamutin sa ugat gamit lamang ang steroids o immunosuppressants ng Western medicine. Sa katunayan, ang matagalang paggamit nito ay lalo pang magpapahina sa immune system. Kung ganoon, nanginginig ang boses ni Pierre. Mula pa sa simula, sigurado ka nang mapapagaling mo ang anak namin. Mahigit 90% po akong sigurado, sagot ni Maria, na ikinagulat ni Isabel. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi agad? Bakit hinayaan mong maliitin ka namin? Mapait na ngumiti si Maria. Kahit po sinabi ko, maniniwala po ba kayo? Kung mula sa simula ay sinabi kong, ako po si Maria Santos, ang top student ng Sorbonne Medical School, at kaya kong gamutin ang sakit na ito. Muling tumahimik ang silid. Lahat sila ay napaisip sa kanilang mga ginawa. Sa totoo lang po, patuloy ni Maria, sinubukan ko pong magpaliwanag noong una, ngunit nang makita ko ang reaksyon ninyo, naisip ko na kahit ipaliwanag ko pa ang aking mga credentials o ang aking thesis,
Mamaliitin pa rin ako dahil sa prejudice laban sa pagiging Asyano at sa Oriental medicine. Yumuko si Dr. Leclerc. Patawad. Patawarin mo kami. Kaya po sinadya kong sabihin na ito ay katutubong lunas ng aking lola. Paliwanag ni Maria, ang totoo, ang lunas na ito ay resulta ng 3 taon kong pananaliksik. Ang karunungan ng tradisyonal na medisina ay pinatunayan ko gamit ang modernong siyensya at kinakalkula ko ang eksaktong ratio ng mga sangkap at paraan ng pagbibigay nito. Paano ang kwento tungkol sa lola mo? Totoo rin po iyon, sabi ni Maria. Noong bata po ako, nagkaroon ako ng halos kaparehong sakit at ginamot ako ng lola ko gamit ang tradisyonal na paraan. Ang karanasang iyon ang naging dahilan kung bakit ako nag-aral ng medisina at kung bakit ko sinimulan ang pananaliksik sa pagsasama ng Eastern at Western medicine. Sa sandaling iyon, isang nurse ang nagmamadaling pumasok. Doktor, lumabas na po ang mga karagdagang resulta ng test. Anong lumabas? Lahat po ng resulta ay ganap ng normal. Inflammation markers, immune cell counts, organ functions, lahat perpekto. Muling nagulat ang lahat sa sinabi ng nurse. Isang pasyenteng walang pagbabago sa loob ng 3 buwan ay biglang gumaling sa loob ng 1 araw. Hindi makapaniwalang bulong ni Dr. Leclerc. Binibining Maria, kahanga-hanga ka. Ito ay isang pangyayaring dapat mailista sa kasaysayan ng medisina, ngunit mas nakakagulat ang sumunod na sinabi ni Maria. Sa katunayan, may 7 na po akong kasong nagamot na tulad nito. 7, 3 po sa Pilipinas, 2 sa Germany, at 2 sa UK. Lahat po sila ay mga kasong sinukuan na ng Western medicine. Nagulat si Pierre. Kung ganoon, isa ka na palang eksperto sa larangang ito. Estudyante pa lang po, mapagkumbabang sabi ni Maria. Ngunit ang pangarap ko po ay makalikha pa ng maraming bagong paraan ng panggagamot na pinagsasama ang Eastern at Western medicine. Gusto kong lumikha ng isang uri ng medisina na tunay na makakatulong sa mga pasyente lampas sa anumang cultural prejudice. Umiiyak na nagsalita si Isabel. Kami ang nagkamali. Minaliit ka namin. Okay lang po, ngumiti si Maria. Sana po, sa pamamagitan nito, mas maraming tao ang mag-isip tungkol sa cultural prejudice. Sa sandaling iyon, bumangon si Claire mula sa kama. Ate, maraming salamat po. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng bagong buhay. Ang mukha ni Claire ay mukha na ng isang ganap na malusog na dalaga. Pero ate, pwede po bang magtanong? Oo naman, kahit ano. Noong una po kayong dumating, kahit na minaliit ka namin, bakit po hindi kayo sumuko? Naniniwala po kasi ako na para sa isang taong gustong maging doktor, ang buhay ng pasyente ang dapat alaging nauuna. Lahat ng iba pa ay pangalawa na lang. Sa sandaling iyon, ganap na nagbago ang pagtingin ng lahat kay Maria. Ang kanilang mga mata ay puno na ngayon ng paggalang at paghanga. Ngunit dito na ba nagtatapos ang lahat? Mayroon pa kayang mas malaking sikreto si Maria na hindi pa nabubunyag? Binibining Maria Santos. Kahanga-hanga ka talaga. Buong pusong sabi ni Dr. Leclerc. Isang malaking karangalan kung ang isang tulad mo ay magtatrabaho sa aming ospital. Pagkatapos mong graduate, gusto mo bang mag-residency dito? Sumang-ayon ang ibang mga doktor. Isang magandang pagkakataong iyan. Mas mapapalawak mo pa ang iyong makabagong pananaliksik. Ngunit hindi inaasahan ang sagot ni Maria. Mukhang mahirap po yata iyan. Bakit? May iba ka bang plano? Tanong ni Pierre. Nag-atubili saglit si Maria bago sumagot. Ang plano ko po kasi, pagkatapos kong graduate, ay bumalik sa Pilipinas. Sa Pilipinas? Bakit? Gulat na tanong ni Isabel. Kung dito ka magpapatuloy, mas maganda ang mga pasilidad na magagamit mo. Tumingin si Maria sa bintana. Sa Pilipinas po, marami pa ring mga pasyente na tulad ko noong bata na hindi magamot ng Western medicine.
lalo na ang mga batang mula sa mahihirap na pamilya na sumusuko na lang dahil sa mahal na bayarin. Kaya ka babalik? Gusto ko pong maibahagi ang mga natuklasan kong paraan ng panggagamot sa mas maraming tao. Lalo na sa mga paraang hindi nila kailangang magbayad ng mahal. Humanga si Dr. Leclerc, tunay kang isang doktor na may puso. At mayroon pa po akong isang dahilan. Lahat ay napatingin sa kanya. Ang pagpunta ko po rito ay hindi isang pagkakataon. Hindi pagkakataon, nagtatakang tanong ni Pierre. Huminga ng malalim si Maria. 3 buwan na po ang nakalipas. Narinig ko ang tungkol sa sakit ni Claire. Isang pasyenteng may pambihirang sakit na sinukuan na ng medical community ng Pransiya. Paano mo nalaman? Naging usap-usapan po iyon sa mga propesor sa Sorbonne. Isang kaso na hindi magamot. Kahit ng mga pinakamahuhusay na doktor, patuloy ni Maria. Noon pa man, sigurado na po ako na ang aking pinag-aaralang lunas ay makakatulong. Nagulat si Isabel. Mula pa sa simula, sadya mo talagang pinuntahan ang anak ko? Ngunit may problema po. Mapait na ngumiti si Maria. Kahit gaano pa kaganda ang resulta ng aking pananaliksik, estudyante pa lang po ako. Kaya po naghintay ako ng pagkakataon. Naisip ko na darating din ang araw na makikita ko kayo ng personal. Hindi maintindihan ni Pierre. Pero wala kang anumang kaugnayan sa amin, bakit mo ginawa ang lahat ng iyon? Saglit na tumigil si Maria, bago maingat na nagsalita. Mayroon po kasi akong espesyal na dahilan. Lahat ay pigil hiningang naghihintay. 10 taon na po ang nakalipas, namatay ang nanay ko dahil sa halos kaparehong sakit. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Noon po, mahirap lang kami at hindi namin kayang tustusan ang maayos na gamutan. Sinubukan naming mabuhay sa pamamagitan ng katutubong lunas ng lola ko, ngunit huli na ang lahat. Nanginginig ang boses ni Maria. Ang huling sinabi ng nanay ko bago siya mamatay ay, "Maria, anak, mag-aral kang mabuti para matulungan mo ang mga taong tulad ko." Nagsimulang umiyak si Isabel. Kaya ka pala nagmedisina, at ang dahilan kung bakit ko pinag-aralan ang pagsasama ng Eastern at Western medicine ay dahil napagtanto kong maraming problema ang hindi kayang solusyonan ng mamahaling Western medicine lamang. Tumingin si Maria kay Claire. Nang makita ko si Claire, naalala ko ang nanay ko. Kung taglay ko lang noon ang kaalamang mayroon ako ngayon, baka nailigtas ko pa ang nanay ko. Ate Maria, umiiyak na hinawakan ni Claire ang kamay ni Maria. Iniligtas mo ako! Para sa nanay mo! Malalim na yumuko si Pierre. Patawad talaga! Hindi namin naintindihan ang pinagdadaanan mo. Okay lang po! Ngumiti si Maria. Sana, sa pamamagitan nito, mas maraming tao ang mag-isip tungkol sa prejudice. Humanga si Dr. Leclerc. Binibining Maria. Isa kang tunay na doktor. Hindi lang sa galing, kundi pati sa puso. Sa sandaling iyon, isang nurse ang pumasok. Doktor! Dumarating po ang mga reporter mula sa labas. Mga reporter? Opo, mukhang kumalat na po ang balita tungkol sa himalang ginawa ng henyong estudyante mula sa Sorbonne. Nag-aalalang tumingin si Pierre kay Maria. Anong gagawin mo? Kung ayaw mong malantad sa media, ngunit matatag na sumagot si Maria. Okay lang po. Maganda po itong pagkakataon. Pagkakataon? Para malaman ng mas maraming tao ang potensyal ng pagsasama ng Eastern at Western medicine. Makakatulong po ito sa mga pasyenteng may katulad na karamdaman. Tumingin si Maria sa bintana. At makakatulong din po ito na labanan ang cultural prejudice. Upang maipakita na ang tradisyonal na medisina, kapag pinatunayan ng siyensya, ay maaaring makasabay sa modernong medisina. Humanga si Isabel. Isa ka talagang espesyal na tao. Hindi po ako espesyal, mapagkumbabang sabi ni Maria. Ginawa ko lang po ang dapat gawin ng isang taong gustong maging doktor. Sa labas ng silid, nagsimulang marinig ang mga boses ng mga reporter. Sino ang Pilipinang medical student na gumawa ng himala sa pamamagitan ng isang makabagong lunas? Kilalanin natin si Maria Santos, na nagbukas ng bagong pinto para sa pagsasama ng Eastern
at Western medicine. Huling nagsalita si Maria kay Claire. Ngayong magaling ka na, abutin mo na ang iyong mga pangarap. Opo ate, at sana matupad din po ninyo ang mga pangarap ninyo. Paano magtatapos ang kwento ni Maria? At ano ang mga pagbabagong idudulot ng pangyayaring ito? 6 na buwan ang lumipas. Isang malaking conference hall sa Paris ang puno ng daan-daang mga doktor at eksperto sa medisina. Nakasabit ang isang banner. The First International Symposium on East-West Medical Integration. Ang ating susunod na tagapagsalita ay si Miss Maria Santos mula sa Sorbonne University. Tatalakayin niya ang A New Paradigm in Treating Inflammatory Diseases through the Integration of Traditional and Modern Medicine. Sa gitna ng palakpakan, umakyat si Maria sa entablado. Hindi tulad ng dati, siya ngayon ay puno ng kumpiyansa. Magandang araw po. Ako po si Maria Santos. Muling umugong ang palakpakan. Kabilang sa mga naroon ay si Dr. Leclerc at ang medical team mula sa Clinique du Parc. 6 na buwan na ang nakalipas, ang aking pamamaraan ay tinawag na halamang gamot. Ang tunay na medisina ay lumalampas sa anumang prejudice. Tahimik na nakikinig ang mga doktor. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay hindi lamang isang paraan ng panggagamot. Ito ay isang bagong posibilidad, kung saan ang karunungan ng silangan at kanluran ay maaaring magsanib upang mas maraming buhay ang mailigtas. Ipinakita sa screen ang mga kamangha-manghang resulta ng kanyang paggamot sa nakalipas na 6 na buwan. Sa kasalukuyan, 47 na pasyente na po ang aking nagamot na may 90% cure rate. Humanga ang mga manonood. Karamihan sa mga ito ay mga kasong itinuring na mahirap gamutin ng Western medicine. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, isang malakas na palakpakan ang yumanig sa bulwagan. Pagbaba ni Maria, pinagkaguluhan siya ng mga doktor. Dr. Santos, kahanga-hanga po. Maaari po ba naming gamitin ang inyong pamamaraan sa aming ospital? Bago po kayo bumalik sa Pilipinas, maaari po ba tayong mag-collaborate sa isang research? Ngunit ang atensyon ni Maria ay nasa ibang lugar. Sa isang sulok, isang dalagang naka-wheelchair ang kumakaway sa kanya. Si Claire ay ganap ng malusog at masaya. Ate, ang galing po ng presentation ninyo. Kasama ni Claire ang kanyang mga magulang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng init, hindi tulad ng dati. Dr. Santos, magalang na bati ni Pierre. Dr. Santos na ang tawag niya kay Maria bilang tanda ng paggalang. Ipinagmamalaki ka namin. Hindi lang si Claire, kundi napakarami pang pasyente ang iyong iniligtas. Sobra naman po kayo, sabi ni Maria. Teka Claire, bakit ka naka-wheelchair? Iba po ito, nakangiting sabi ni Claire. Nagvo-volunteer po kasi ako sa ospital habang naghahanda para pumasok sa med school para po maintindihan ko ang nararamdaman ng mga pasyente. Talaga? Gulat na tanong ni Maria. Opo, ate. Gusto ko pong maging isang tunay na doktor. Tulad ninyo. Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Maria. Salamat sa iyo. Dahil sa iyo, nakahanap ng bagong pangarap ang anak namin. Santos, congratulations! May hawak siyang opisyal na dokumento. Formal ng kinikilala ng French Medical Association ang iyong pananaliksik. Huminto siya sandali at ang aming ospital ay magtatayo ng Maria Santos Center for East-West Medical Integration. Siyempre, gusto naming ikaw ang maging director. Po? Talaga po? Gulat na sabi ni Maria. Pero babalik po ako sa Pilipinas. Alam namin, ngumiti si Pierre. Kaya inihanda namin ito. Sumenya siya sa isang lalaking Pilipino. Magandang araw? Binibining Maria? Ako si Dr. Jose Reyes, ang direktor ng Manila University Hospital. Nagulat si Maria. Ang ospital po namin ay may malaking interes sa inyong pananaliksik, kaya't nakipag-ugnayan kami sa Clinique du Parc
para magtayo ng isang Joint Philippine-French Center for East-West Medical Integration. Ibig sabihin, maaari kang manggamot sa Pilipinas habang kasabay na nagsasagawa ng pananaliksik kasama ang Pransiya. Napaluha si Maria. Isang pagkakataon na matupad ang hiling ng kanyang ina habang inaabot ang mas malaking pangarap. At pagkapasa ko sa med school, pupunta ako dyan para mag-aral sa research center ninyo, ate. Pabirong sabi ni Claire. Nagtawanan ang lahat, makalipas ang isang taon. Sa Maynila, isang modernong gusali ng ospital ang may nakasulat na Philippine French Center for East-West Medical Integration. Si Maria, na nakasuot ng puting coat, ay kumakausap sa isang pasyente. Isang bata mula sa isang mahirap na pamilya na ginagamot ng libre. Malaki na ang ipinagbuti mo. Isang beses ka na lang babalik sa susunod na linggo, tapos buwan-buwan na lang. Salamat po, doktora. Umiiyak na sabi ng ina. Libre na po ang gamot, tapos wala po iyon. Ito po ang trabaho ko. Ngumiti si Maria. Pagkaalis ng pasyente, tumingin si Maria sa bintana at bumulong. Nay, tinutupad ko na po ang pangako ko. Biglang tumunog ang kanyang computer. Isang video call mula sa Pransiya. Ate! Ang masayang mukha ni Claire ang lumitaw. Isa na siyang first-year med student sa Sorbonne. Claire, kumusta ang pag-aaral? Masaya po, lalo na ang Oriental Medicine class. Siguro dahil kayo po ang gumawa ng curriculum. Tumawa si Maria. Galingan mo. Hihintayin ko ang araw na magkakatrabaho tayo. Opo. Teka, ate, may bago po bang pasyente ngayon? Oo, isang 10 taong gulang na batang lalaki. Halos pareho ng sintomas mo noon. Kung ganoon, siguradong gagaling siya. Kasi kayo po ang gagamot. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ni Maria ang isang litrato sa kanyang mesa. Isang lumang litrato nila ng kanyang ina. Nay, dahil po sa inyo, nakakatulong na ako sa maraming tao. Maraming salamat po. Sa research center ni Maria, patuloy na nakakahanap ng pag-asa ang maraming pasyente. Mga taong muntik ng sumuko dahil sa kahirapan, mga pasyenteng may malubhang sakit na hindi nalunasan ng Western medicine. Lahat ito ay nagsimula sa isang maliit na tapang, 6 na buwan na ang nakalipas sa isang silid ng ospital sa Pransiya. Ano ang matututunan natin sa kuwentong ito? Ipinapakita nito kung gaano kapanganib ang humusga sa isang tao batay sa panlabas na anyo, at kung paano nakakasira ng pagkakataon ang cultural prejudice, at higit sa lahat, ipinapaalala nito na ang isang tunay na propesyonal ay hindi ang nagpapasikat ng kanyang galing, kundi ang taong tahimik na nagsisikap para sa mga nangangailangan. Kayo, kapag nakakakilala ng tao, ano ang una ninyong tinitingnan? Ang kanilang panlabas na anyo at mga prejudice, o sinisikap ninyong tingnan ang kanilang tunay na puso at kakayahan? Dahil minsan, ang taong mukhang pinakaordinaryo ang may dala ng pinakakagila-gilalas na kwento.